DPWH ay nagsasagawa ng policy dialogue meeting sa Korean-assisted IFPS ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Ang Ministry of Economy and Finance, MOEF, ng Republic of Korea at ang Export-Import Bank of Korea, KEXIM, ay nagsagawa ng bukas na talakayan sa ongoing at pipeline infrastructure flagship projects, IFPAS, sa ilalim ng Official Development Assistance, ODA, financing ng Korean Economic Development Cooperation Fund, KEDCF. Sinabi ni DPWH Senior Undersecretary Emil K. Saday na ang policy dialogue meeting noong 19 ng Disyembre 2023 sa Maynila kasama ang delegasyon ng Korea na pinamumunuan ni MOEF Director Park Jong-hyun ay makakatulong sa sama-samang pagsisikap sa mabilis na pagsubaybay sa malalaking tiket na pinondohan ng mga proyektong infrastruktura ng Korea sa ang Pilipinas, gayon din ang pagpapahusay ng mga balangkas ng pananalapi upang ma-optimize ang suportang ibinibigay ng institusyong nagpapautang. Ang dialogo ay nagsisilbing plataporma upang ihanay ang mga estratehiya at gag-abay sa DPWH at institusyon ng pagpapautang sa pagtugon sa mga bottleneck at pagtiyak sa matagumpay na pagpapatupad ng mga proyekto, dagdag ni Senior Undersecretary Sadain. Ang pulong ay nilahukan din ni MOEF Deputy Director Lee Hyun-ji, EDCF KEXIM Headquarters Director General Jang Ik-hwan, Senior Loan Officer Shin Yoo-jun, Director Cho Yoon-jin, Loan Officer Kook Sung-keun, at EDCF KEXIM Manila Office Country Director Moon Jae-jong, at Deputy Country Directors Lee Yoon-hak at Kwon Min-jong, at mga opisyal ng DPWH Unified Project Management Office, UPMO, na sina Project Director Benjamin A. Bautista ng Roads Management Cluster 1, Project Director Sheriff Madsmo H. Hasim ng Roads Management Cluster 2, at Project Director Ramon A. Ariola III ng Flood Control Management Cluster, at Stakeholders Relations Service Director Randy R. Del Rosario. Kabilang sa mga proyektong tinalakay sa pulong ay ang malapit nang matapos ang 3.169 kilometrong Pangil Bay Bridge na ngayon ay 83.56% na ang natapos. Ito ay mag-uugnay sa Tanggob City sa Misamis Occidental sa munisipalidad ng Tubod sa Lanao del Norte, na magpapababa sa oras ng paglalakbay mula 2.5 oras hanggang 7 minuto. At nakatarget na magbukas sa trapiko ng sasakyan sa unang kalahati ng 2024. Kasunod nito, ang patuloy na Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation, IDRRCCA, sa mababang lugar ng Pampanga, ay kasalukuyang nasa 82.91% completion rate. Layunin ng proyektong ito na mabawasan ang sitwasyon ng pagbaha sa iba't ibang munisipyo sa Pampanga kabilang ang Macabebe, Masantol, Minalin, at Santo Tomas. Kaya naman, pagpapabuti ng drainage system sa 4 na ilog sa kahabaan ng Eastern Branch River, Kaduang Tet River, at Sapang Margol River. Naka-highlight din sa talakayan ang mga proyekto ng ODA KEDCF na kasalukuyang nasa pangunahing yugto ng pagpaplano, feasibility study, FS. At Detailed Engineering Design, DED, upang isama ang Panay Guimaras Negros Island Bridges Project kasama ang kontrata nito para sa kamakailan lang ay inaprubahan ng DED. Ang proyektong ito ang magiging gateway sa pagitan ng 3 isla sa Western Visayas na ang Panay sa Metro Iloilo, Guimaras Island Province, at Negros. Kaya naman, binabawasan ang oras ng paglalakbay sa humigit kumulang 1 oras, mula sa 4 na oras sa pamamagitan ng mga ferry. Bukod dito, pinahuhusay ng Samar Pacific Coastal Road, SPCR, 2 project ang koneksyon at pag-akses sa mga serbisyo at aktibidad sa ekonomiya sa mga bayan sa Pasipiko ng mga lalawigan ng Hilaga at Silangang. Samar, ngayon ay naghihintay ng pag-aproba ng DED. Ang 15.01 na kilometro na proyektong ito ay mag-uugnay sa isla ng Lawang sa mainland Northern Samar. Tinalakay din sa presentasyon ni Senior Undersecretary Sadain ang Philippines-Korea Project Preparation Facility, PKPPF. Road and Bridges Output para sa mga sumusunod na contract packages para sa feasibility study at detalyadong disenyo ng engineering. 1. Lubao-Guagua Sasmuan Minalin Santo Tomas Bypass Road sa Pampanga. 2. Mount Kitanglad Range Belt Road sa Bukidnon. At 3. Capas Botolan Road sa Tarlac at Zambales. Dagdag pa,
Ang PKPPF flood control output ay nasa 76.91% sa yugto ng master planning at feasibility study. Saklaw ng proyektong ito ang apat na pangunahing ilog, kabilang ang Pampanga River Basin, Bicol River Basin, Panay River Basin, at Agusan River Basin na nakatuon sa pagtatatag ng mga patakaran, estratehiya, at mga gawaing pagpapabuti na umaayon sa pagbabago ng klima. Among the projects tackled in the meeting is the nearing completion of the 3.169-kilometer Panguil Bay Bridge, which is now 83.56% completed. This will connect Tangub City in Misamis Occidental to the municipality of Tubod in Lanao del Norte, reducing travel time from 2.5 hours to 7 minutes, and is targeted to open to vehicular traffic in the first half of 2024. Subsequently, the ongoing Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation IDRRCCA, in low-lying areas of Pampanga, is currently at 82.91% completion rate. This project aims to minimize the flooding situation in various municipalities in Pampanga including Macabebe, Masantal, Minalan, and Santo Tomas, thus improving the drainage system on the four rivers along the Eastern Branch River, the Caduang Tet River, and the Sapong Margul River. Also highlighted in the discussion are the ODA KEDCF projects, which are currently in the primary stage of planning, feasibility study, FS, and detailed engineering design, DED, to include the Panay Guimaras Negros Island Bridges project with its contract for the DED approved just recently. This project will be the gateway between three islands in western Visayas, namely Panay in Metro Iloilo, Guimaras Island Province, and Negros, hence reducing the travel time to approximately 1 hour from the 4-hour via ferries. Moreover, the Samar Pacific Coastal Road, SPCR-2 project improves the connectivity and access to services and economic activities in the Pacific towns of the provinces of northern and eastern Samar. Now awaits the approval of the DED. This 15.01 kilometers project will link the island of Lawang to mainland northern Samar. Also discussed in the presentation of Senior Undersecretary Sedain are the Philippines, Korea Project Preparation Facility, PKPPF, road and bridges output for the following contract packages for feasibility study and detailed engineering design. 1. Lubao Guagua Sasmuan Minalan Santo Tomas Bypass Road in Pampanga. 2. Mount Catanglad Range Belt Road in Bukidnon, and 3. Capas Batolan Road in Tarlac and Zambales. Further, the PKPPF flood control output is at 76.91% in the master planning and feasibility study stage. This project covers the four major river basins, including the Pampanga River Basin, Bicol River Basin, Panay River Basin, and Agusan River Basin, dedicated to establishing policies, strategies, and improvement works adaptive to climate change.